Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ito po ay ating kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 16 hanggang 17. So ito ay pamilyar na account sa Bible, lalo na sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay tungkol sa kapangyarihan ng magandang balita. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Yan. So dito may kita natin kung gaano kalaga yung mabuti, balita, yung gospel ng ating Panginoon. Kaya atin itong ipinapahayag at hindi natin ito ikinahihiya. Nga, bakit naman? Kasi marami naman tao na gumagawa na hindi mabuti, na hindi maganda, sila nga hindi nahihiya sa mga pinagagagawa nila, di ba? Yung iba nga is pinagmamalaki pa sa social media, kahit na hindi naman ito dapat ipagmalaki, pero pinagmamalaki nila, di ba? Yung mga ginagawa ng hindi mabuti, yung mga kalokohan nila, yung mga ginagawa nilang masama, minsan proud pa sila. Iba yung kasiraan ng kanilang pamilya, kasiraan ng kapwa nila, no? Yung kahit yung sarili nila kasi the more nating sinisira yung kapwa natin, wala tayong ibang sinisira kundi yung sarili natin, no? Lalo kung wala naman tayong matibay na ebidensya o wala naman tayong talagang prueba, no? At ang gusto lang natin is talagang manira. Wala tayong ibang sinisira kundi yung sarili natin. 'Di ba? Lalo kung ang sinasabi natin ay hindi totoo at puro lang kasinungalingan, 'di ba? Pero tayo, bilang tayo nangangaral ng salita ng Diyos, hindi dapat natin ito ikahiya. Kasi bakit? Kasi ito ay mabuti. Ito ay alam natin na magbibigay ng kaligtasan sa mga tao, no? Lalo na kung sila ay mananampalataya, tatanggapin ng ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas, ay ito ay makakadulot ng kabutihan sa kanilang buhay. So dapat hindi natin ikahiya 'yon. Kasi para sa ikabubuti na nakararami, para sa ikaliligtas ng lahat, bakit natin ikakahiya yung pangangaral ng salita ng Diyos? No? Lalo siyempre ito, lalo na sa social media ngayon, 'di ba? Malaya kang makapag-share ng salita ng Diyos. No? Bakit natin ikakahiya 'yon, mga kapatid? 'Di ba? Sa pamamagitan ng social media, may paparating natin yung kaligtasan, yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos, yung magandang plano ng Diyos, no? Sa bawat taong tatanggap, makikinig ng kanyang salita, no? Na sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, dito nag-uumpisa yung pananampalataya ng tao. At sa pamamagitan ng pananampalataya natin, naging yung justification ng Diyos, no? Na nagiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa pananampalataya natin. At dahil sa ating pananampalataya, ay tayo nagkakaroon ng kaligtasan. At dito mga kapatid, una, siyempre sa mga Hudyo. Kasi yun ang bayan talaga ng Diyos eh. Pero pasalamat na lang tayo kasi hindi lahat ng Hudyo tinanggap ang ating Panginoon, no? At dahil doon, tayo naman ay inabot ng biyaya ng Diyos, no? Ng grace ng Panginoon. Pero siyempre, in total, ang gusto talaga naman ng Diyos is yung mankind, no? Yung ibig sabihin, yung buong tao, no? Hindi lang yung naka-specify doon talaga sa Hudyo, kundi sa kabuuan. Kaya nga sabi doon sa John 3:16, di ba? For God so loved the world. No? Ibig sabihin, yung lahat ng tao sa buong mundo. So, ibig sabihin, walang nakasabi talaga doon na ito lang grupong ito, itong lang lahing ito. Pero siyempre, sinabi lang dito sa mga Hudyo kasi sila yung talagang bayan ng Diyos eh. Di ba? So, pero sa kabuuan, entirely, ang pinaka talaga plano ng Diyos is maligtas. Hindi lang yung mga Hudyo, kundi tayong mga hintil. No, tayo walang dugo na Hudyo, pero tayo ng mga hintil ay abutin ng biyaya at ng grasya ng Diyos. No, ay ibig sabihin,
malaking ano natin yun, na pagtanaw na hindi man tayo ang bayan ng Panginoon, pero dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo ay itinuring ng Diyos na Kanyang bayan. Diba? So isang malaking ano yun na biyaya. Kaya tayo ay nabubuhay sa biyaya talaga ng Diyos, no? Sa grace talaga ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo karapat-dapat, pero tayo ay minarapat na abutin ng Panginoon. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki, wala dapat tayong sabihin natin na naligtas ako, naging matuwid ako sa harapan ng Diyos kasi nga mabait ako, no? Sumusunod ako sa utos ng Diyos kasi ganito. Hindi. Pag sinabi natin biyaya ng Diyos, ano yun, hindi dahil sa ginawa natin, di ba? Kundi pag sinabi natin biyaya, ano yun, kagandahang loob ng Diyos yun, no? Hindi nating deserve na tumanggap yun, pero binigay ng Diyos, di ba? Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paanong itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanyang. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Diba? So may kita natin dito na sa pamamagitan, yung pinakasimple na naman, diba? Na pinapakita dito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakikita natin ngayon yung pagtutuwid ng Diyos sa atin, no? Hindi ito sa pamamagitan ng ating magawa, hindi dahil tayo ay mabuting mga tao, kundi ito ay dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. At syempre, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nandun din yung tulong ng Diyos, no? Yung pagbabago ng buhay natin. Kasi syempre, yung pagbabago ng buhay, ito po ay resulta, bunga, na tayo ay tunay na nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Kasi yung taong iniligtas ng Panginoon, yung mga taong may relasyon sa Panginoon, na-restore yung kanyang relationship sa Panginoon, ay yung evidence talaga yun is nagbabago yung buhay. Kasi bakit? Kasi siyempre, pag nakay Lord ka na, nandun yung pananampalataya natin sa Panginoon, yung nagiging desire ng puso natin is sundin yung kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, pag sinunod natin kalooban ng Diyos, talagang may changes na mangyayari sa buhay natin. Yung magbabago talaga yung buhay po natin. 'Di ba? So, dito sabi niya, itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuhay. No? Kasi yun ang masabi ng kasulatan, di ba? Yung taong namumuhay sa pananampalataya ay maliligtas. The righteous will live by faith. No? Yung mga matutuwid na tao ay dapat mamuhay sa pananampalataya. Kasi siyempre sa mundong ito, bilang tayo ay mananampalataya na Panginoon, yung pananampalataya kasi hindi naka-base yan sa nakikita natin di ba? Hindi yan sa nararamdaman natin, no? Biyan yan sa nakikita. Kaya nga sabi ni San Pablo, aming paningin ay hindi nakatuon doon sa mga bagay na nakikita, kasi yung mga bagay na nakikita temporaryo lang. Pero yung mga bagay na hindi nakikita is forever, no? Kaya talagang yung pananampalataya is talagang forever, no? May forever ka. So dito may kita natin mga kapatid na yung pagiging matuwid, no, sa harapan ng Panginoon, ito dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. At ang pinakamagandang resulta yun is yung kaligtasan talaga. No? Ito yung pinaka wag mo hahayaan na lisanin natin ang mundong ito na wala tayong kaligtasan. Diba? Hindi mo alam kung saan ba talaga yung patutunguhan mo. No? Wag nating iasa sa ibang tao. yung kaligtasan natin iaasa natin sa ibang tao, di ba? Habang nandito pa lang tayo sa mundong ito, siguraduhin natin, di ba? At siyempre, masisigurado natin yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya at maayos na relasyon sa Panginoon at sa pagsunod natin sa Kanyang mga salita, di ba? Kasi hindi naman pwede sabihin mo may pananampalataya ka pero wala ka namang gawa. Hindi naman nakikita sa gawa mo yung pananampalataya natin, di ba? So, dapat nakikita yan, nagmamanifest yan, nakikita sa buhay natin. Di ba? So, kaya nga sabi ng Panginoon, sa bunga ninyo sila makikilala. Kasi napakalaga ng fruits di ba? Pag nakay Lord ka, may kitaan ka talaga ng bunga. Yung bunga nyo is yung bunga ng banal na Espiritu Santo. So, talaga may malaking pagbabago mangyayari sa buhay po natin.
Diba? So, dito mga kapatid, simple naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Huwag tayong mahiya na i-share yung salita ng Panginoon. Ang mahalaga na isinishare natin ito na wala tayong personal na mga motibo. No? Bakit natin ginagawa ito? Hindi natin pinapangaral salita ng Diyos para ipakita sa mga tao na matuwid tayo kaysa sa iba. No? Kasi hindi ganun. No, naikukumpara natin yung sarili natin sa iba, no? Sabi na mas magaling tayo, mas mahusay tayo, mas marami tayong alam sa salita ng Diyos. Hindi po 'yun ang pinaka-purpose bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos para ang tao ay maligtas, no? Kaya nga bawat Kristiyano dapat ito yung hangarin ng puso natin, di ba? Na sa pamamagitan yung hindi namin madadala sa Panginoon, baka kayo yung gamitin, di ba? Hindi yung kompetensya mga kapatid eh. Siyempre ganun talaga eh. 'Di ba? Maybe yung hindi ko kaya, baka kaya mo, 'di ba? Yung hindi kaya ng grupong ito, iba yung gagamitin ng Diyos para sila ay dalin sa kaligtasan. Yun naman pinaka main goal natin. Bakit natin pinapahayag yung salita ng Diyos? Na malaman ng tao na kahit anong klase ng kasalanan na nagawa natin, no, ano man tayo karumi, nandun pa rin yung justification ng Panginoon kung tayo mananampalataya sa Kanya. No, yung parang akala natin na wala nang pag-asa, parang wala nang magandang mangyayari sa buhay natin. Pero salamat, merong Diyos na kung saan yung biyaya niya, di ba? Hindi natin kayang sukatin. Sabi niya, wala nang pag-asa yung taong 'yan. Wala nang pag-asa magbago yung taong 'yan. Pero siyempre dahil sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Kasi kapag wala ka ng pag-asa, you are good as dead. Pag wala ka ng pag-asa, para ka na lang patay nyo, no? You are good as dead. No? So, hindi ganun eh. Kaya nga, ay pinapangaral natin yung mabuting balita kasi alam natin na ito yung ikabubuti. Mabuting balita ito sa mga tatanggap, di ba? Yung mga sama maniniwala at maliligtas. Pero masamang balita ito doon sa mga taong gumagawa ng hindi maganda at ayaw iwanan yung luma nilang buhay, yung kanilang mga kalukuhan, yung mga kasalanan na ginagawa nila. So, masamang balita sa kanila yun. Pero sa atin, na nagdi-desire, na makasunod sa kalooban ng Panginoon, no, ay talagang nagbibigay pag-asa sa bawat isa po sa atin. No? Kaya maganda kasi habang sabi ko nga, nandito tayo sa mundo, ay siguraduhin natin na ligtas tayo, di ba? Kasi isa yan sa reason mga kapatid bakit ako full-time din sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi one time, no, habang nagko-choir pa ako niyan dati, mga 90s. Tapos, matutulog na kami, no? Pa ako, no, single pa ako niyon, no, mga 90s. Biglang, naantok na talaga ako niyon. Biglang may bumulong sa akin. No? Rinig ko yung boses. Sabi niya, mamamatay ka ngayong gabi. Pagkarinig ko yun, no? Kahit anong antok mo pala mga kapatid, magigising ka eh. No? Mawawala yung antok mo eh. Ikaw ba naman makarinig ng gano'n, no? Mamamatay ka na sa gabing ito. Siyempre sabi yung takot mo, nawala talaga yung antok mo. Kasi alam ko sa sarili ko sa araw na yon ay kung kinuha ako ng Lord ng araw na yon, alam ko hindi ako maliligtas, di ba? Kasi alam ko yung sarili ko. So yun lang mga kapatid, no? Nawa patuloy tayong pagpalain ng Diyos at patuloy na i-share natin yung kabutihan ng Panginoon kasi kung wala namang mga tao nag-share ng salita ng Diyos ay hindi naman natin maririnig at di natin tatanggap yung kaligtasan. Kaya bilang tayo iniligtas ng Panginoon, tayo rin ay dapat na magbahagi ng kanyang mga salita. So wala mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Praise God.